Alam naman natin, my dear friends, na ang best-selling ni Mazda na product is the Mazda CX-5. Sa tingin ko, the best of them all, aside from the legendary Miata, ito yung pinakamahal ni Mazda here in the Philippines. Nandito tayo kay Mazda Auto Hub Group to vlog this new Mazda CX-90 Artisan Red, and mention natin lahat ng dapat yung malaman why this car is a beast and of course a luxury. This is the cold start of the Mazda CX-90. When it comes to the design, the looks, yung kanyang panglabas na kaanyuan, ito na ata yung pinakamaganda, and na yung tipong masasabi mong nag-iisa lang to, and hindi na available kasi yung Artisan Red ng Miata. I believe so this is the only on production na Artisan Red na color. Dati pag sinabi nila paano mo malalaman kung rich kid yung classmate mo, sa panahon ko pag sinusundo sila ng parents nila na naka-Pajero or otherwise naka Nissan Patrol. Pero sa kasalukuyan, this 2025, para sa akin, eto na yon, the CX-90. Sa kanyang harapan, looks menacing and yet luxurious yung kanyang headlight. Meron po tayong 6 na projector LED, 1, 2, 3, and the other side, DRL headlight, and ang kanyang high beam. Pagdating sa kanyang ilaw, auto leveling po siya. So hindi siya yung tipong basta-basta nakakasilaw kapag may makakasalubong ka. Ayan, LED tayo dito sa kanyang turn signals. Meron siyang repeaters on this part. Dito po, ayan, beautifully done. Singkit din ang kanyang tail light. Turn signals tayo dito. The looks of the brake light dyan sa may baba. Iilaw din yan kapag nag-brake ka. Ang ganda po ng design ng kanyang grille. Makikita mo rin yung mga parking sensors. Makikita mo rin yung kanyang mga chrome. Ayan po. Even though I'm not a big fan of chrome, pero kapag nagkaganito ka, yung tipong todo linis talaga, at saka sure talaga na mayaman ka na talaga. Kasi nga mahal talaga niya eh. Kung titignan nyo po yung butas dito, ayan po, daluyan ng hangin yan to help out the engine on its power output. Ako titignan nyo to, my dear friends, ayan, it hints wide bodying the car. Mukhang madali siyang wide body kasi ayan, separated panel siya. At saka additional din tayo na chrome dito sa kanyang baba with the Mazda branding on this part. So aside from this part, ayan, all the way siya na naka-chrome dito. Ayan, sa likod, ganito po yung makikita natin, a Mazda logo in the middle, and Skyactiv G, nakahint din yung kanyang turbo at saka yung kanyang hybrid all-wheel drive na emblem. Kapag nilapitan mo, makikita mo yung kanyang backup camera at saka yung kanyang additional rear parking sensor. So harapan at saka likuran niya, in a sense na mayroon siyang 360 parking view. At saka kung titignan nyo to, my dear friends, napaka-seamless ng kanyang datingan. Kung gusto mong buksan, diba? It's not a button, it's just a sensor. Dito rin sa front passenger seat, mayroong sensor. Sa may likuran, wala na po. Titignan mo to, may mga chrome siya na design on this part. Ayan, so matinding linis talaga to kapag magpapadetalye ka. Black piano finish on this. Malinaw na malinaw tayo, kitang-kita naman. I love the idea. Ay, pwede ding mag-sightseeing din yung nasa pinakalikuran. Mas malaki nga lang talaga yung view dito. Tsaka kita nyo yan. Ayan, may rain sensing wiper siya. Tsaka kita nyo to. Meron siyang passive collision signal. Iilaw yan ng color orange kapag yung tipong may dadaan sa'yo. So, the blind spot, my dear friends, masasagap niya talaga lahat. Sir Jim, isa sa sales consultant natin. May sarili kasi siyang hood strut eh. Ayan. 2-finger pala. Very easy to access. Unlike the CX-9, tsaka yung best selling natin na CX-5 na 2.5, ito naman
pinakamalaking engine na pinopromote ni Mazda. 3.3 liter, all-wheel drive, hybrid po siya, naka-turbo, and they call it exclusive. Like the CX-60 na may option kang magkaroon ng Skyactiv-D engine, which means diesel, kay CX-90 naman, nag-iisa lang. Meron lang siyang Skyactiv-G na model dito sa Pilipinas, which is the gasoline. Naka-inline 6 din siya, so expect a power from it. But aside from that, yung kanyang electrification, 48 volt hybrid system with 0.33 kilowatts hertz lithium-ion battery. Ang kanyang compression ratio 12.1 and ang kanyang maximum output 284 PS at 5,000 to 6,000 RPM, 450 Newton meters of torque at 2,000 to 3,500 RPM. And ang kanyang additional performance because of its electric motor 16.9 PS and additional 153 Newton meters. Ang kanyang top speed 210 kilometers per hour. It can go 0 to 100 kilometers per hour at 7.6 seconds only. Ang kanyang fuel tank capacity 74 liters. At saka kahit na naka 3.3 liters siya, isa pa rin to sa pinaka fuel efficient na mabibili mo, lalong lalo na it's inline 6. Ang kanyang fuel consumption kung nasa city ka estimated 10 to 14 km per liter. Kung nasa highway ka naman 16 to 18 km per liter. Gamit na gamit mo rin yung kanyang hybrid. Kahit na inline 6 siya, fuel efficient pa rin. Di ba? Easy access siya kapag nag-grocery ka. At saka ang kanyang space, by the way, 257 liters. Spacious but not that spacious. At least sa weekend travel ng 6 katao, pwede. Meron siyang spacing dito. And pwede mo itong mabuksan. And some other stuff na pwede mo mailagay. Ayan, like this one. Meron siyang space dito. Dito din, meron siyang space. Ayan, 2 hooks available. Nasa pinakailalim yung kanyang spare tire. Close. Ayos. And ang wheelbase ng car 3,120 mm po. Ang kanyang ground clearance 203 mm. Minimum turning radius 5.9 meters. And ang kanyang curb weight 2,140 kilograms only. Isipin nyo yung ganito kalaking car. Nasa 2 ton lang. So, ayos. Wheels, diamond cut aluminum alloy po tayo. 21 po yan. And ang sizes niya, ang gamit natin na tires sa stock, Toyo tires po dito sa Pilipinas. And ang kanyang sizes, 275/45. Ang kanyang brakes, ventilated po tayo, harap at saka likuran. And if you're going to check, these are massive brakes, my dear friends. So if you happen to be a 5'6" tall passenger, pasok pa rin siya, relax pa rin. Ayan 5'6" tall passenger sa gitna, okay na okay. May space pa siya dito. Ayan may layo pa, kumbaga. May wiggle room pa. And for 6 people sitting on this big luxury car, para sa akin, cup holders baka mo, hindi pinagdamot. Dito sa kanyang pinakadulong passenger seat, tigdadalawa po yan. May USB Type-C po tayo, kaliwat kanan. Very spacious naman po for 6 people. And kung titignan nyo po kung gaano ka-luxury yung kanyang seats, okay na okay talaga. Tan leather tayo May grab hook din tayo dito, yung tipong kung may tatali ka or may mga pinang-grocery ka na hindi siya pwedeng yung tipong umalog talaga. And we also have air vent on this part, so hindi ka basta-basta mainitan. And 5'6" by the way, upuan natin. 5'6", sobra-sobra. If you're smaller, babante mo na lang, adjust to this one. If you're taller than 5'6", panalo pa rin. Pwede pa rin siya, ma-adjust mo pa rin. So yung driving style natin, pag racing talaga, ganyan, malayo ng konti sa manubela. And then, gamit tayo ng paddle shift. Diba, ayos. By the way, yung kanyang passenger at saka yung kanyang driver seat sa may harapan, 10-way po possible, adjustable siya. So lahat ng gusto mong posisyon for the relaxation of your back, panalo. Sa kanyang passenger seat naman, ganito po tayo. Super luwang, kahit na yung tipong mas matangkat pa sa 5 foot yung nakaupo. Super luwang siya. May space pa siya. So okay lang and relax siya. Take a look on this part kasi makikita natin
Ayan o, yung startup niya. Wala lang, astig lang. So interior wise, ganito po yung makikita natin. Meron tayong cruise control settings on this part. Meron din siyang off-road traction assist control, and also ang kanyang infotainment control on the left. Naka-paddle shifter po tayo, which is much more convenient if you wanna go racing, kumbaga. Pero pwede mo ring magamit ito. And this is much more convenient kung boss ka talaga at afford mo to, kasi tignan mo yung kanyang pag-adjust sa kanyang steering wheel, madali na lang. Up and down. Alright. Diba napaka-innovative. And done po tayo all the way. Soft touch tayo dito. Ganda. Very smooth siya. 12.3. Super linaw na LCD display. And also, meron siyang Bluetooth, Android Auto, wireless Apple CarPlay. And nabanggit sa atin ni Mazda na yung driver personalization, ikaw daw ang bahala niyan. Yung seating adjustment ng height, everything makukuha mo dyan. Hindi siya nahuhuli. At saka meron siyang 12 Bose speaker. Kita nyo yun, my dear friends. Meron siyang heads-up display. Available, adjustable, and super linaw. Dito naman, climate control. Pwedeng-pwede. Kung gagamitin mo yung kanyang ventilated seats, ganito lang, oh. Boom. Ayun, oh, kumahangin siya. Lamig. Grabe. And also, you may adjust the power. Dito naman, ang kanyang drive mode. Kapag i-adjust mo to, ayan yung lalabas. Meron tayong sport, meron tayong normal, meron tayong pang off-road. Isipin nyo, itong sasakyan na to, pang off-road. And meron din siyang towing mode. So, beast talaga siya aside from luxury. All the way luxury siya, my dear friends. Temperature, makikita nyo po ang kanyang fuel gauge, ang kanyang range, makikita mo. And also, ang kanyang RPM. Ito naman, ayan o. Kung gusto mong malinaw o hindi. Tipid energy tayo, kumbaga. Kapag nakaupo ka dito, makikita mo talaga yung kanyang heads-up display. And yung default niya, tamang-tama lang talaga sa driver. Yung tipong nasa daan talaga siya, which is quite nice. Meron tayong iStop dito. You may turn off the TCS. Parking off, na pwede mo rin makontrol dito. And also, may memory siya sa kanyang passenger and driver's seat. Also, yung pinaka-accessible sa kanya is this one. While you're driving, you don't need to touch the screen. Dito mo siya i-adjust. Ayan o. Tignan na lang din natin yung settings. Ayan po, yung kanyang height, makikita nyo po. Brightness and everything will be here. And balik tayo. Safety settings, ito po yung makikita natin. Cruising and traffic support cancellation. Naka Mazda Radar cruise control siya. So, hindi ka basta-basta bubunggo nito. Safety alerts. Ayan, available din. Lane departure warning, cross traffic alert, blind spot monitoring. Makukuha mo siya dito. Iilaw yan. So, you won't get distracted easily. Collision avoidance. Meron din siya. Meron siyang smart braking support. Driver monitoring. Ayan. Parking sensors. Super available harap at saka likuran. Like I mentioned a while ago. Shift lever niya, my dear friends. Maganda din yung pagkakayari. And to the touch, my dear friends, panalo siya. Ngayon, if you open this one, ito po yung makikita natin. 2 USB port. Meron tayong charger dito. Tapos, aside from that, pag pinindot mo to, cup holders. Ayos. Also, maluwang din ang kanyang dashboard. And kapag madilim, may ilaw siya. So, walang problema. Backlit din to. So, makikita mo. Star, sa mga paborito mo yan. Music, shortcut siya. Meron siyang shortcut sa home. Back, and if you wanna go back as well, pwede mo magana. Diba? You just have to turn like this. Madami kang manonotice sa kanya eh. May control din tayo sa hill descent. Also, button din tayo sa kanyang park. And auto hold, button din. Mga controls din on this top. May mga sign ka makikita dito kung sino yung mga hindi naka-seatbelt. Digitalize yung kanyang rear view connecting to the rear camera. Kaya live talaga at walang sagaba yung makikita mo sa likod. Ito yung masasabi mo talaga matalino sa kanya. Yung tipong ma-identify niya kung babangga ka o hindi. Kung real ba yung object o hindi. Ayan. Very computerized siya. And para mas lalong lumuywanag kapag madilim, pwede mo rin siyang buksan dito. Sunglasses off. Pwede mong ilagay dito. Pilot light. Mga ilaw niya, available. So, kung boss ka, tignan natin yung kanyang gitna. Ayan po. Nothing simplistic.
on this material if you're going to ask me. And kung ano yung makukuha mo sa kanyang harapan, makukuha mo rin dito. Ayan, oh. Ayan, you can put all your stuff here. Apparently there's no USB port, no problem. Nandyan po nakalagay, may air vents po siya, dalawa, adjustable, and you may adjust it by yourself as well, my dear friends. And pati yung kanyang seat, you may adjust it here by yourself. Ayan, kung gaano ka power yung gusto mo. Ayos siya, I love it. And also this part, by the way, ha, para mahanginan din yung puwet natin. Ayan, oh. Wow, wow lang talaga. And makikita mo naman kung may perforation yung kanyang seat, just like this one, and katulad nung sa kanyang harapan, ventilated po siya. Also, if you may put your folders, your tablets, anything here. Ayan, o. Material, my dear friends, ganito yung makukuha natin. Ayan, o. Ganda, tan leather, and speakers here. Dalawang cup holder for file or for food, no problem. The touch on this part, luxury talaga siya. Kung bubuksan mo to, by the way, at uupo ka, ayun, very easy. Bababa talaga siya. Tapos adjust mo na lang dito. Tsaka kung titignan nyo to, my dear friends, oh. Kasi kung mainit, kabit mo lang to. Link in the description na lang tayo sa kanilang mga sales consultant. And if you wanna contact them, available po ang numbers. And I will put as well the address. Price dito kay Mazda Auto Hub Group, Davao City. Itong captain seat or the exclusive, 3,850,000 Philippine pesos. Ang lowest down payment kay BDO, 302,000 Philippine pesos only. And ang kanyang monthly, 60,439. Why I mentioned the BDO? Kasi nga madali daw ma-approve doon. Pero just in case, banggitin na lang din natin si RCBC, lowest down payment, 242,000 Philippine pesos. Banggitin na lang din natin yung CX-90 Turbo na 8-seater, 3,750,000 Philippine pesos po tayo. Ang lowest down payment available kay BDO, 315,000 Philippine pesos po. Ang kanyang monthly payment for 60 months, 78,350. So that's it, my dear friends. If you have any questions, violent reactions, let me know in the comment section below. And Exodus 14:14 to everyone, keep on praying, trust the process. I'll see you in the next.